Ayan guys, ngayon naman ay dito tayo sa aming palaisdaan. Papakita ko lang sa inyo kung paano mag-fishing. Ganyan po mag-fishing. Meron ka dalawang taga. Para na dalawang fish agad ang mahuhuli mo. Itong tilapia namin na to ay mga 2 months na siya. At binili namin siya sa Muñoz. At ang tawag dito ay reverse na tilapia. At ang isang piraso niya ay 0.45 centavos. Bumili kami ng tilapia para noon ay kasi minsan nakabili kami ng tilapia sa tao, hindi sa Muñoz. At ang nangyari doon ay hindi lumaki tilapia. Isang taon na, mas malaki pa yung maliit na tilapia na yan. At pagkaraan ng 3 months ay buntis na sila, nanganak. Dumami sila ng dumami, pero bansot yung tilapia na yon. Kaya naisipan namin na dumirekta kami sa Muñoz para bumili ng tilapia. At maganda naman kasi yung dalawang dalawang buwan na to ay medyo malaki na siya at matataba. Yun. At hindi hindi nabubuntis. Dahil sabi nung hindi raw mabubuntis yung tilapia na yan. Kaya sinubukan kong hulihan ngayon ito. At medyo malaki na siya. Pero yung iba, malaki. Yung iba, maliit pa rin. Kasi minsan kasi sa pagkain din ng tilapia, pag nagpapakain tayo, meron talagang agresibo. Merong mga tamad, merong asagilid lang. Gusto nila, mga kangkong, gusto nila. Kaya yung mga kangkong ay naubos agad. At ang kanyang pagkain ay, kinakain nila ngayon ay guava na. Nakakatuwa lang din mag-alaga ng tilapia kasi pag mahilig ka mag-fishing at yung place mo ay medyo mahirap ang tubig, yun naisipan namin na maglagay kami ng palaisdaan. At nagpagawa din kami ng deep well, medyo magastos lang ang deep well. Dati na dito, nung nabili namin yung place na to, mayroon ng pabalon at ang laman din ay tilapia. Ah, Sarit-saring isda dahil doon kumukuha ng tubig para pandilig sa mga halaman. Kaya, mahilig din naman ako sa fishing, mahilig din ako mamilmit, o mahilig din ako ang tawag ba dito, mamilmit, may tawag pa iba sa pamimilmit. Kaya, naisipan namin na magdagdag pa kami ng palaisdaan at hiwalay yung hito, hiwalay yung tilapia. Pero nagtataka kami, wala namang hito kaming inilagay dito sa tilapiaan, pero nakakahuli kami ng hito. Minsan nakakahuli kami ng dalag kasi nung nagbaha ay nagpapawala ng nakakakuha ng tubig sa labas, baka may similya ng hito at similya din ng dalag. Kaya wala na tayong magagawa. Kaya yung inilagay namin na fingerlings ng tilapia na nandito, hindi namin alam kung nagtagumpay sila o kinain sila ng hito, yung iba o kinain din ng dalag. Pero marami naman nagtuloy. At may mga bibi din kami na nakikisali dahil yung feeds na una pa silang kumain pag naglagay kami. Pero sabi ko nga, amin din naman yung baby na to, kaya hayaan na lang. Nakakatawa lang talaga mag-fishing. Ay, dala-dalawa, ang taga ko dala-dalawa. At dala-dalawa din ako makagat. Pero may mali, kita nyo, may maliit, may malaki. Nakakaaliw mag-fishing. Kasi yan ang aking hobby talaga, mag-fishing. Hindi lahat ng tao katulad ko na mahilig mag-fishing. Pero ako naaaliw kasi bata pa lang ako, ito na talaga yung libangan ko. Iba-iba talaga tayo ng libangan. Magdamo, pagkatapos kong mag-cloning ng dragon fruit at ng ampalaya, ito yung libangan ko. Naaaliw talaga ako kasi dito sa pag-fishing, marami ka matututunan. Natututunan mo dito yung pagtsatsaga. Siguro yung pagiging matyaga, excitement, yung joy, kasi hindi mo alam kung ano yung mahuhuli mo, malaki ba o maliit, hito ba, dalag pa. Ang wala lang akong alaga dito ay gurami, pero maglalagay din ako ng gurami at ng liwalo. Gusto ko din yung liwalo kasi nakakaaliw. Iba't ibang isda din ang makukuha mo sa palaisdaan. Meron din kaming suso. Kaya mag enjoy ka pagka ikaw ay nasa farm, hindi ka mauubusan ng work to do. Kaya enjoy farming po tayo lahat at mag-enjoy po tayo sa lahat ng ating ginagawa. Whatever we do, do it for the glory of God.
at maging blessing ang ating buhay saan man tayo naroon. God bless you all.